Umaga po, Sir Igan and Ma'am Connie po Opo. at tagapakinig. Mangungumusta lang kami dyan, Governor. Kamusta kayo, yung mga kababayan natin? Nako, napakalakas po ng Typhoon Julian. Kagabi pa po kami binabayo at para kaming nililindol sa lakas ng hangin. Ganun kalakas. Oo. Paano ho naghahanda ang inyo pong bayan? Nung Friday, nagkaroon kami ng Provincial Disaster Council meeting at nag-prepare. Sa ngayon po ay mayroon naman kaming sapat na pagkain. Okay. At 7,000 family food packs na enough po yan ipamigay sa kada pamilya dito sa Batanes after typhoon. Mayroon din kaming kasi napakaraming nasirang bahay. Oh. At Governor, habang nag-uusap tayo, kamusta ho panahon? ay napakalakas. Opo. Napakalakas. Wala talagang makakalabas sa lakas ng hangin at ulan. Ano pong lugar sa Batanes ang direktang naapektuhan? Detalyado lang po para malaman namin yung lokasyon, Governor. Ay doon sa may Uyugan kasi parang doon ang dinaanan ng husto yung nung bagyo. Uyugan, Sabtang at Ibana. Okay. Napakaraming bahay kanyo ang nasira. Meron na ba kayong numero ho at papaano ho sila ngayon tinutulungan? Wala pa po kaming kasi pinapadala lang sa amin yung mga video ng mga at mga bahay kasi hindi pa po kami makalabas, ma'am. At pag humina itong bagyo, saka lang namin malaman kung ilan more or less nawalan po ng bahay. At yung mga tao naman ay nasa evacuation center po at in-advise po namin lahat ang mga light materials sa bahay na sumilong muna sa mga konkretong bahay, kapitbahay po nila. Ilang pamilya po nasa evacuation center, Governor Caico? Sa gabi po ay 27 po. Dito lang ho yan sa isang munisipyo sa Basco po. Yung pa po, hindi pa namin nakukuha yung eksaktong number of evacuees doon sa 5 munisipyo po. Problema sa komunikasyon, supply ng kuryente, Gov? Ay, wala na po kami. Kagabi pa po, wala po na po kaming power dahil sa dami ng bumagsak na wire. Off din at wala na rin ho kaming signal ng smart. Naka-Starlink lang po ako, kaya po ako nakokontak. Ay, salamat. Oo. Ito na, samantalin natin yung komunikasyon natin. Panawagan po sa national government. Gov, ano pang tulong? Siguro pa after ng bagyo, saka ko malalaman kung ilan ang pangangailangan namin. Pero palang humihingi na ako ng tulong sa national agencies. Sana ho ay matulungan kami at nakikita ko na napakalaki ng pinsala nitong Typhoon Julian dito sa Batanes. Daanan ho talaga ang Batanes ng bagyo, pero ito ho ba isa sa mga parang pinakamalalakas na dumaan dyan? Pinakamalala na. Pinakamalala? Opo, alam niyo po, ang problema po dito is sobrang tagal. Kagabi pa po, magdamag. Tapos ngayon, kung halimbawa masaglit lang po ito, hindi ganito kalaki ang pinsala. Yung ngayong taon na to, yung mga dumaan na bagyo sa amin dito, parang banana typhoon lang, kaya wala ho masyadong damage. Pero ito, grabe po, isa ito sa 9 years kong governor, isa ito sa pinakamalakas na bagyo dito sa Batanes po. Paki-describe ko, Governor Caico, hangin o ulan? Anong pinaka... Hangin po at ulan. Pareho. Malalakas ba? Parehas po. Pareho din? Hangin, yan po yun. Yung mga isla-isla, so wala hong naglalayag ngayon dyan. From Sabang to Itbayan, wala hong ganon. Wala po at nakataas po lahat ng mga bangka ngayon sa safe na lugar po. Paano ho yung mga nasa evacuation centers? Wala naman hong na-isolate na mga lugar na hindi ho mabigyan ho ng mga pagkain o basic needs po? Mayroon po kasi mayroon nagpaparescue pero hindi namin ma-rescue kung hindi kami makalabas talaga. Kaya sabi ko, in-advise ko lang yung mga nag-message sa akin at tumatawag na pumunta muna sila dun sa kapitbahay nila na matibay ang bahay, konkreto ang bahay. Doon muna sila kasi hindi talaga kami makalabas. Sobra pong lakas talaga. May naririnig kami sa background na hangin. No? Alon ba yan, Governor? Hangin po yun. Hangin ang lakas ha? Opo, at pag tumama po talaga, nasa second floor ako, parang lindol.
Oo, talaga ang malakas na hangin at ulan pareho, no, magkasabay, sabi nyo. May mga baha na ho ba na areas sa we heard, 'di ba, na itong mga nakalipas ho ng mga bagyo rin, may mga areas kayong binabaha rin diyan eh. Kamusta po sila? Mayroon po yung mga creek namin, pinabantayan ko po 'yon. At pinalikas po namin, kaya po mayroon kaming 27 na evacuees kahapon, kagabi. Dahil pinalikas ko muna, sabi ko pilitin nyo na silang dalhin sa evacuation center. Opo. Kasi ang mga taga Batanes ayaw pumunta sa mga evacuation center yan. Pero pinilit ko baka dahil mahirap mag-rescue pag ganito na kalalakas ng bagyo. So ang hangin. Governor, Opo. Kamusay lang namin yung mga residente ng Itbayat, Sabtang, may mga communication po ba para malaman natin? Mayroon po, nakakapag-send po sila, ganun din po ang nararanasan po nila at sila po ay nasa evacuation center yung iba na. Okay. Masasabi niyo hubang napaghandaan yung super typhoon, sabi nga 10 kilometers per hour na lang, 185 na itong lakas ng itong bagyong Julian. Pero initially kasi ito hindi pumasok ng malakas 'di ba? Napaghandaan niyo yung ganitong klase ng bagyo? Opo, dito naman sa Batanes, dahil palaging malalakas ang hangin, ang bagyo dito. Opo. Palagi po kaming naghahanda, una sa pagkain, sumunod yung mga kakailanganin pag halimbawa may nasirang bahay po. Yung mga mayroon ho kaming standby na yero, standby na lumber, mga GI pipe. Tapos yung family food packs namin ay mayroon kaming, sabi ko nga, may 7,000 po kami. Na maibibigay namin kada pamilya, mayroon po sila. Naka-preposition na kumbaga. Lahat po preposition. Mayroon din po kaming 2,300 na NFA rice na pwede po namin yan kuhanin in case maubusan kami dito ng mga commercial rice po. Tapos po, mayroon po kami ditong 94 na stranded na turista po. At sila po ay nasa hotel. At pag halimbawa ay pagkatapos ng bagyo ay pupuntahan namin at alamin kung ano yung pangangailangan nila para matulungan namin sila. Okay, so 94 na turista po ang stranded ngayon. Okay, so ano yung season din ho ba ngayon sa inyo dyan? Baka may mga nasira din mga crops po. Mga ano po? Ani. Oo. Mayroon po yung palay, yan, sira po. Siyempre, yung aming mga tanim talagang nakita ko dito lang sa tabi namin, bumagsak lahat yung mga mapananim. Yung mga rescuers po ninyo, may sapat na lakas pa? Standby pa. Oo. Mayroon naman po kaming kagamitan at nandyan naman sila naka-standby dun sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o Evacuation Center. Pero hindi ko muna sila talaga pinalalabas dahil mas delikado pag lumabas po sila. Daming nagliliparan na mga yero. Nakikita ko mismo dito sa bintana po. Ngayon, lumilipad yung mga yero? Opo, lumilipad yung mga yero. Okay. Governor, ingat po kayo kasi ayon sa Pag-asa, kausap namin kanina, mabagal si Julian at baka magtagal-tagal pa dyan sa Batanes. Opo, parang maghapon pa ito. So magdamag, maghapon po ang ganito kalakas na hangin ay sobrang pinsala ho dito sa Batanes. Okay. Gov, ingat po kayo. Salamat po at tatawag uli kami. Sir Igan and Ma'am Connie. Thank you po. Tinig po ni Governor Marilu Cayco ng Batanes.